Nagpapatuloy ang ating kwento nang nasabi ng ating bida na Hongyi kilala ko ang kilong nato, ilang buwan na ang nagdaan pareho kaming mga walang kwentang studyante at iniisip ko siya na isa sa aking mga kaibigan. Pero isa pala itong traidor. At naalala pa ni Wumian ang pinagsamahan nila ng traidor niyang kaibigan at sabi niya pa kay Wumian anong balak mo pagkatapos ng graduation. Napaan naman si Wumian habang umiinom at nagmatapos ng umiinom sinagot niya naman ito na malayo hindi ko pa iniisip ang mga iyon pero bigla namang nagsalita ang kilong na ako gusto kong gumawa ng kakaiba at kilalanin ito. Pero bigla naman itong tumawa at sinasabi na nagbiniro lang ako napakawalang kwento ko habang kanakaway-kaway niya pa ang kamay nito at sinabi naman ni Wumian na dude wag mo akong gulatin ng ganyan. At sumagot naman ito na gusto ko lang naman ng tahimik na buhay at pipilitin kong makasurvive sa high school at makagraduate ng mapayapa at sabi pa nito hanggat makakuha ako ng trabaho, makaasawa magkaanak tapos hanap ng batang girlfriend. Sabi ng traidor niyang kaibigan habang tumatawa at kumakamot ng ulo. At sinabihan naman ito ng ating bida na baliw yan ang tinawag na cheating, dugtong pa ni Wumian na hindi yan mapayapa hindi ka ba natatarot na patayin ka ng iyong asawa dahil sa iyong pagtataksil. At tumayo na si Wumian at sabi pa niya na Tere na malapit na ang piiwag na tayong magsayang ng oras. At napao naman ang katabi niya at sabi pa ni Wumian na kailan lang hindi ko na makikita ang mga bully na taga third class na nangbubulo baka na adik na sa laro at nakatingin lang naman ang dati niyang kaibigan ng walang ekspresyon. Pero isang araw nagdaan ang mga buwan. Nagkagulo ang mga studyante at may tinitingnan sila sa board at sabi pa ng isang studyante kahanga-hanga perfect siya sa lahat ng subject, at sabi pa ng isa sino siya hindi ko pa siya narinig dati at sabi pa ng isa totoo batok hindi kaya siya nandayo sumingit naman ng isa na sabi narinig ko napaka-stricto daw ng exam. At dumaan naman ang ating bida habang nagbulong-bulungan ang mga studyante na pasabi na lang si Wumian na wala ng pag-asa ang mga taong ito bakit ba sila nagtipon-tipon para lang tumingin sa board napaka-boring sabi naman ni Wumian habang parang inaantok pa ito. Pero bigla na lang niyang nakita si Hongyi at nagtaka na lang siya bakit anden siya kasama ang mga studyante. At linipitan naman ito ni Wumian sabay tapik Hongyi wag kang masyadong ma-surprise Tere samahan mo ako kumuha ng bond sa kantin. At nang humarap ito sa kanya napasabi na lang ng Wumian what a coincidence na patulala naman si Wumian dahil nag-blow up na ito sana all nag-blow up at napaturo naman si Wumian at sabi buhok mo. Sabi naman ni Hongyi pinutulan ko hindi babagay. Diba Tere sa kantin baka maubusan na sila sabi ni Wumian habang turo-turo ang likuran. Sumagot naman ang traidor na bakit hindi ka pumunta mag-isa. At sabi niya pa na kailangan ko mag-review para sa daratong na Clazy wala akong sapat na oras. Napatulala naman si Wumian at sabi niya nagbibiro ka ba hindi ito nakakatuwa na bagok ba ang ulo mo. At napa-enjoy na lang ang kilong. At sabi niya pa ang ibig kong sabihin hindi ako walang kwentang studyante katulad mo kaya wag muna akong lapitan na iintindihan mo. At habol pa ng kilong na hindi na tayo magkatulad kahit kailan habang papaalis ito at natulala naman si Wumian sa sinabi ng dati niyang kaibigan. At nga may napansin siya. At tiningnan niya ang board at nakita niya ang nangunguna at yun pala ang dati niyang kaibigan kaya pala ito nagbago kaya kayo wag kayong magbago ano man ang narating niyo. At bumalik tayo kay Wumian nagulat at napasabi na lang na isa ba itong biro. At yun nga simula nun hindi na kami nag-usap at hindi na namin kilala ang bawat isa at hindi naman big deal ang pagkawala ng pakakaibigan namin. Sabi pa ni Wumian. At doon nga violet na sa realidad habang makikita natin ang dalawa ang crush ni Wumian at ang traidor niyang dating kaibigan. At sabi pa ng ating bida na habang magkasama si Xing at ang traidor kung kaibigan ito ba ang gusto kong mangyayari. At bigla naman nagsalita ang traidor na gusto kong umorder please at napasabi naman ng ating bida na so at galit na ito na mayroon namang mangyayari sa kanyang mukha at sabi niya pa sa isip na napakatalunan ko na hindi ko kayang gawin ang lahat na wala ang tulong ng maskara. At nga may unti-unti nang nangyayari habang galit na si Wumian at habang sinasambit niya ang pangalan ni Hongyi, magbabayad ka. At makikita natin si Xing nagulat at napahawak sa mukha na sabi mukha mo. Sabi naman ng traidor na anong nangyayari Xing? At nga bigla na lang nag-creak ang mukha ng kilong at gumalaw ito at makikita mo na nakakatakot ito. Sabi pa ng traidor na may kakaiba ba sa mukha ko tanong niya na nagtataka. At kanya itong hinawakan na ang sabi ta. At dito muna mga katropa sana suportahan nyo para ganahan akong ipagpatuloy ang kwento.